Emily and Chris Dagkutan para sa kaligtasan ni Brian Toriano, Frederick Paz, para sa maagang pagaling ni na Lucini Daona, Remedios Sowan, Angelo Ramos III, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logronio, Lilia Ong, Richie David, Atina Velarde, Mendizon, Rosalina Luna, Rolly España, Melissa De Leon, Fernando San Diego, Ana Marie Ong Pauco, Rico Mendoza, Magdalena Gamboa, Jodeline Martin. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Reynaldo Corazon, Emilio Benito, Epifania Concepcion Simeon, Jose Aida Lucia, Jesus Angelica, Ronaldo Angeles, Rosario Teresita. Gayun din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Manolito, Higino, Lydia, Sael, Teodoro, Gregoria Isabel, Eliseo, Adoracion, Nora, Doroteo, Jovito, Milagrina, Enosito, Erlinda, Welhim Edwin Salvi. Gayun din para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Laarni, Atanasio Iluminada, Amado Zenaida, Jaime Eleonor Josefina, Milo Aguida, Mercy Corazon, Romeo Mark Lawrence, Leonor Alejandro, Marta Eugenio Moises, Elena, Manuel Anisheta Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inozaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jonavielta, Ernesto, Emmanuel, Roque Sr., Esalita, Milagros, Normalito Jr., Normalito Sr., Sita, Norcy, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Nora, Adelaida, Rodrigo, Estrelita, Federico, Felicísima, Randy, Jaime, Feliviana, Selvino, Herman Sr., Apolonia, Ingomar, Nestor Sr., Basilio, Santiago Sr., Eli, Andre, Inocencio, Concepcion, Catalina, Angelito. Gayun din, isama natin sa ating mga panalangin ang kaarawan nila Arnie Denise de la Cruz at para sa kagalingan ni Nelson Rodelas. At para sa kaarawan ni Marcelo Du. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emerenciana, Florinda, Nazario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Mabel, Honorio Jr., Teodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Roberto Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo Sr., Rofina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florinio, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Alejandro, Father Jeff, Arnel, Manolo, Evelyn, Robert, Josefina, Angel, Mamang Esther, Concepcion Agnes, Amadeo, Jessie, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sama rin natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Rose Adriano and family, Len David, Grace Tolentino, para sa kagalingan ni Nika Tolentino, Celi Umlas, Pura Menchu, Broquisa, Rose and Bejo Adriano, Angelica Velasquez, Fernando San Diego.
Gayun din para sa espesyal na intensyon ni Joel Adriano Leymejos at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Jamie Pauline, Pedro, Virginia, Ruben at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ilan lamang pong pabatid, pinapaalala po ang patungkol sa pagluhod. Sa kasalukuyan po ay pinatutupad na sa ating diocese ang pagluhod sa kabuuan ng panalangin Eukaristiko. Ito ay matapos ang santo hanggang matapos ang dakilang amin, bago ang ama namin. Para po sa mahihirapang lumuhod dahil sa edad o kalagayang pangkalusugan, maaari po kayong manatiling nakatayo na may paggalang. Maraming salamat po. Ilan lamang po mga pabatid ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo ay sa ika-16 ng ngayong Hulyo 2025. Kaugnay nito ay may triduo po tayo o 3 araw na pagrorosaryo at pagdarasal sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Carmelo. Mula July 13 hanggang July 15, ang pagrorosaryo ay sa ganap na 5:30 ng umaga, na susundan ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng umaga. Sa July 16, araw ng kapistahan, ang misa ay sa ganap na 6:30 ng umaga. Pagkatapos ng misa ay may pagpapamigay ng eskapularyo. Isa pa rin pong paalala, ang San Isidro Labrador Parish ay magdiriwang ng ika-50th Canonical Establishment Anniversary sa July 20, 2025. Ang ating parokya, San Isidro Labrador Malinta, Valenzuela, ay magdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng pagkaparokya. Kaugnay nito ay magkakaroon tayo ng misa nobenaryo simula July 11 hanggang July 19. Sa July 11 hanggang July 18, ang nobena ay sa ganap na 5:30 ng umaga. Ang banal na misa ay sa ganap na 6:30 ng umaga. Sa July 19, ang nobena ay sa ganap na 6 o'clock ng gabi at ang banal na misa ay sa 7 o'clock ng gabi. Ang banal na relikya ng San Isidro Labrador mula sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija, ay makikipagdiwang at bibisita sa ating parokya ngayong araw na ito. Magkakaroon po ng pagsalubong at rito ng pagtanggap mamayang 7:30 ng umaga. Ang relikya ni San Isidro Labrador ay maaari nating makadaupalad sa public veneration na gaganapin matapos ang misa ng July 12 hanggang July 20. Paalala po, nandito po tayo sa loob ng simbahan. Panatilihin po natin ang katahimikan. Prosesyong may sayaw kasama ang imahen at relikya ni San Isidro Labrador. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa at makibahagi gawain ito ng ating parokya. Maraming salamat po.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Tayo po ay nasa ikalawang araw ng ating pagsisyam bilang paghahanda natin sa ating pagdiriwang ng ika-50 taong pagkakatatag ng ating parokya ng San Isidro. At ngayon din ay mamaya sasagawa natin ang pagtanggap, paglusong ng relika ni San Isidro ng ating patron nagmula sa pangdiosesi sa dambana ng San Isidro Labrador sa Talavera, Nueva Ecija. Upang maging karapat-dapat tayo sa ating gagawing pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sansinukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Efrong Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan.
Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka, at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang namatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ng kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit, ipinahihintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Efraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang magawa niyan dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon.
Hirap kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kaniyang guro, at walang aliping higit sa kaniyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kaniyang guro, at ang alipin na matulad sa kaniyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurain ang kaniyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon po ay special na araw para sa ating lahat, lalo tigit po para sa mga deboto ni San Isidro, sapagkat sa araw pong ito, pagkatapos ng ating banal na misa, tayo po ay bibisitahin at dadalawin ng relikya ni San Isidro. Ito po ay galing pa sa bansang Espanya na dinala sa kauna-unahang dambana dito sa Pilipinas. Kauna-unahang dambana ni San Isidro sa Talavera, Nueva Ecija. At mapalad po tayo sapagkat makakapiling po natin ngayon ang parte sa mapaghimalang labi ng ating patron na si San Isidro. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang tanong po na maganda po nating pagnilayan, bakit nga ba pinaparangalan ng mga santo? At bakit ba may mga relikya pa o mga banal na bagay? Alam niyo po, ang tawag po dito ay sacramentals. According to Sacrosanctum Concilium number 6, they are objects of prayers and actions that dispose people to receive grace. Ang mga bagay po katulad ng mga labi o mga gamit ng santo o maski na rin mga banal na bagay na nabasbasan, mga puon, medalyon, rosaryo, ang mga ito po'y tinatawag na sacramentals. Ito po'y naglalayon upang maging kasangkapan ng pagpapabanal nating mga tao, because it should dispose us to receive grace. Na dito po pinapakita na sana magkaroon naman ng epekto sa ating buhay yung mga sacramentals. Halimbawa, anong saysay po na pinabasbasan mo nga yung mga rosaryo o medalyon mo na meron ka, pero ang ugali mo'y hindi pa rin kaaya-aya. Anong saysay na
madami kang koleksyon ng mga poon. Ngunit, ang mga ito'y hindi naman nagdudulot sa iyo ng buhay kabanalan. Anong saysay ng pagbisita pa ng relikya ni San Isidro kung ang ninanais mo naman, makunan lang ito ng litrato at hindi naman makapagdasal talaga? Alam niyo po, maibahagi ko lang po sa inyo, meron pong nag-trending na video. Itong nag-trending na video, isang babae na tumatawag sa telepono. Sinabi ng babae sa kanyang kausap, "O anong oras ba darating at i-deliver ang mga poon ko? Kailangan ko na iyon ngayong alas 3 o'clock dahil ako'y magdadasal." At sinabi po ng kanyang kausap sa telepono na madedelay daw ang delivery. Nung marinig po ito ng babae, kung ano-ano na pong mga salita ang binitiwan niya, at siya'y napamura pa sa kaniyang kasama. Sinabi niya, "Mga walang hiya kayo, papaano pa ako magdadasal niyan? Kailangan niyong i-deliver yung poon before 3 o'clock. Nilamon na ninyo yung mga binayad ko sa inyo at bibitinin niyo pa ako ngayon." Galit na galit yung babae. Ano pinapakita sa atin ito, mga minamahal na kapatid? Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Ganito rin ba tayo? Yung pananampalataya ba natin ganito rin? Na ngayong ipinagdiriwang po natin ang ika-50 taon ng anibersaryo ng ating parokya, magandang makamusta rin natin ang ating pananampalataya. Tayo po ba'y lumalago? O baka tayo'y lalong nalulugmok? Lumalalim ba tayo? O baka tayo'y nananatiling mababaw? Nagkakaroon ba tayo ng matibay na pananampalataya o mayroon tayong isang pananampalataya na para bagang lulubog at lilitaw na lang? Ito po ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo. Kung may pananampalataya lamang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya magandang suriin natin muli ang ating mga sarili. Sa mga araw na ito na ating pinagdiriwang ang nobenaryo, para sa anibersaryo ng ating parokya, gayon din naman sa pagbisita ng relikya ni San Isidro, magandang suriin natin ang ating mga sarili. Kamusta ba ang ating pananampalataya? Baka may mga pagkakataon na nagiging pakitang tao lamang, o baka ito'y nagiging malalim na relasyon na may buong pagtitiwala sa Diyos. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang na misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa panalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan. Nalalaman ng panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ngayong idulog ang ating mga natatanging kahilingan. Makalangit na Ama, pinauubayan namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tagulan at tag-araw,
ay siya nawang maging pagkain inumin sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatiling nakalahod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Anak, tunay bilang Mesiyas, nais sa wakas, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, lalo tigit si San Isidro, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayon lahat. Mga kapatid, buong buo sa pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal, tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, araw ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahulog sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ngayon at magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa ikalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumairi. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito si Jesus, siya na lubos na nagmamahal sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa inyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay, kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at talisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagkahari kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa-tao ay siya nang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo ay sa inyo pong lahat na nakisa sa pagdiriwang ng banal na misa sa umagang ito, at yun nga, nakahanda para sumalubong sa paglusong ng relika ni San Isidro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang banal na misa po natin ay pinangunahan ng sa Pastoral Council ng Santo Niño ng Balubaran, sa kasama si Ginang Leti Larasi at si Architect Glenn Larasi, ang grupo ng Legion of Mary, ang LECOM kasama yung si Tess Oliveros, yung Angels of the Altar. Kasama rin po natin sa umagang ito ang mga schools sa mga paaralan, ang pamunuan, at kasama yung mga mag-aaral ng La Consolacion College, ang Malinta Elementary School, ang Rincon Elementary School, ang Sitio Santo Rosario Elementary School. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at tanggapin natin patuloy ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating patron si San Isidro. Sa huli, pinauuna ko na po yung pasasalamat sa pagpapaunlak sa atin na maging bahagi ng simpleng pagdiriwang natin ng golden anniversary nga ng parokya, na pinaunlakan tayo ng Diocesan Shrine of San Isidro sa Talavera, Nueva Ecija, sa pangunguna ng kanilang rektor at kura paroko na si Father Onet Mangahas, at yung kanilang mga kasama na naririto ngayon, at yan na nga, maghahatid sa relika ni San Isidro. Pinauna po namin ng pasasalamat, napakagandang pagkakataon para sa pamayanan, parokya ni San Isidro dito sa Malinta, na yun na nga, makaisa, makapiling
makabahagi ng pagdiriwang ang bahagi ng ating labi, ng ating minamahal na patron si San Isidro. Sa inyo po lahat, muli, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, patuloy na tanggapin ang mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos.